Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahiglay sa kamatayan, nakita ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na yumao. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapapatawad kailanman. Kami dumadalangin para kay Adelaida na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Maayong itawasan sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo po tayo nakinig sa kapatahayag ng salita ng Diyos. Ate ka. Bakbak, ha? Okay na. Ang huling balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Medyo magulo. Sumukha. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalata na isulat, at ito ay magawang isang buong aklat, at sa bato'y maikukit itong mga salita, upang sa habang panahon'y mabasa ng mga tao. Alam kong pinatutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating kong wakas. Pagkatapos na maluray, itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukha ang makikita ng sariling mata at di ng sino makuha. Ang salita ng Diyos. Ikaw naman. Sa tugunan natin pong inulugon, Panginoon, aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ulitin po natin. Araw na lumipas, ako nagpunta at naalala ng iyong ginawa. Sa aking isipan, tumuhid ng bigla, ako'y dumalangin sa taas ng bahay. Parang tinutuba ang diwang kukuhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, poon, ako'y tingin mo na. Ako ay umaasa sa iyo ng tiwala na kung umagay ay nagugunita. Iyong pag-ibig mo na luhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko ay pakinggan. Ikaw na aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking landaw
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong pabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At parorong ako kung ipaghanda kayo ng matitirahan. At kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan kayo." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamilya ng ating kaulilan, si Tita Bunso, sa kanyang mga anak, sina Jojo, Dodot, Joey, at kay Ayo ako. Nelson. Noong nakaraang Oktubre, ang Pilipinas ay dinalaw ng isang napakalakas na lindol. Sumila ng maraming kabuhayan, bahay, buhay. At hindi pa tayo nakakabangon. The following month, sana namang matinding kalamidad ang dumating sa Pilipinas. At mas nagdulot ang mas malaking pinsala sa mga babayan natin sa Bisaya. Ang nangyari sa pamilya Santos ay parang ganoon din. Kasi noong nakaraang Oktubre, kumanaw si Victorte. Hindi pa tayo nakakadalawang buwan. Ito na naman. Kumanaw sa kanyang kapatid, si Tita Bunso. Pero kung paano yung dalawang kalamidad na dumalaw sa bansa natin, mayroong magandang mga bagay na tinuro sa atin. Doon ko din gustong kuhanin yung pagninilay sa bagay na pwedeng ituro sa atin itong dalawang magkasunod na nangyari sa atin, sa pamilya. Dahil sa nangyari sa dalawang kalamidad, meron ito magandang tinuturo sa atin, lalo na sa relasyon natin sa Panginoon, relasyon natin sa sarili natin, at relasyon sa bawat isa. Kasi naniniwala ako na yung kadalawang kalamidad na ito nagturo sa atin ng bagong relasyon sa Panginoon. Naalala ko si Archbishop, bagong CBC President natin, Archbishop Villegas. Pero isang ginawang panalangin natapos ng pangalawang kalamidad. Yung panalangin ay, "Panginoon, tama na po, hindi na po namin kaya." Para sa iba, yung panalangin na yun ay parang nagpapaliwanag ng pagsuko, kahinaan. Pero sa totoo lang, napakaganda yung panalangin na yun. Sabihin ng isang Pilipino na, "Panginoon, hindi na po namin kaya, pagod na po kami, tama na po." Kasi tayo mga Pilipino, meron din tayo yung pride na minsan hindi healthy. Sabihin natin, pag may umagal ng kanila, "Bagyo lang yan, lindo lang yan, Pilipino tayo, kaya natin yan." Minsan kailangan din natin sabihin sa Panginoon, "Panginoon, pagod na po kami, hindi na po namin kaya." Tulad ng isang bata, kailangan na tayo umamin sa Panginoon, magpatulog, at sumusunod. Kaya,
Itong kalalitan na ito, pinatiro sa atin. Kaya, natuto tayo sa sumuko ang tiwala sa Panginoon sa mas mataas na level. Itong pangyayari sa pamilya, yung din, naniniwala ako na si Kaluso, dahil sa kanyang karangalan, tapos sa tuluyang umaga, nagtulog dito sa kanya ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Alam po ninyo na tataka ako kung bakit itong mga huling araw, malalim na sa mga tayo, ay isa ako sa pinagalit niyang pangalan at hinihintay na dumating umuwi ko sa loob. Alayos pa nito sa akin yun kasi po sa pagkakaalam ko, sa magpinilisan, mas maraming close sa kanya kaysa sa akin. Pero, yung pangalan ko yun niya, later on, I realized, hindi naman talaga ako yung hinihintay niya. Hinihintay niya ang Panginoon. So, kapag dumating na sa punto, lahat sinusugon na sa Panginoon. Kaya pag pinananabigan niya, yung sakramento ibibigay sa kanya, tulad na umpisal, pagbabahin ng banal na langis, ng banal na kunyo. In short, yung Panginoon, sa magpipisa, walang ibang pwede magpipili sa kanya. At dumating sa punto na ayaw na niyang ituloy kung ano ba yung pwede pang gawin yung sa operasyon kasi sinuko na sa Panginoon. Tiwala na sa Panginoon. Kung dati, marahil siguro kung may magagawa ko sa gagawin ngayon, lalaban ko sa kung kaya pa nang lumaban. Dumating sa punto na tulad ng isang bata, sumusuko siya sa Panginoon, humihingi ng tulong, nagtitiwala. Kaya mas malalim na ngayon yung naging pananampalataya dahil sa Panginoon. Sa palagay ko, ito yung tinuturo sa atin. Ngayon, nakikita natin, kasama tayo dito, pero hindi natin alam kung sino pang susunod after ilang months, weeks, years. Kaya ang buhay talaga natin, sa Panginoon lang talaga natin pwede ipagtiwala. Hindi sa kung anumang meron tayo. Hindi sa anumang magagawa natin, hindi sa magagawa, sa kakayahan ng Panginoon na mabuti sa atin. Pangalawa, ito ay nagbibigay din sa atin ng bagong pagkilala sa sarili natin. Sa sarili natin dahil ngayon, dahil din sa pagkakilala natin sa Panginoon, ngayon nakilala ulit natin kung sino tayo. Nasa harap ng Diyos, sa harap ng itong mga pangyayari, sa ganitong itong kamatayan at kalamidad, ano tayong magagawa? Yun yung bagong pagkilala natin sa sarili natin. Kaya lang tayo nagiging malakas dahil sa Diyos. Kaya lang tayo nagiging malakas sa kabila ng mga kamatayan, sa kabila ng mga kalamidad, dahil sa Diyos, dahil sa atin. Kaya nga, sabi nila, yung kalamidad na yan, kita nga malakas mula nila sa buong mundo. If this is the strongest typhoon in the world, therefore they are the strongest people. Ang mga Pilipino. Kasi, we survive not because of our own capacity. We survive because of our own faith. Because the Lord was with us. At yung pinangahawakan natin. Dahil halos makasunod tayo ng Manila, pero makakasumbay tayo. Mabangon muli tayo, hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil malakas ang Diyos. Sa harap ng Diyos, wala tayo. Pangatlo, ito ay nagpapakilala sa atin ng bagong pagkilala sa sarili natin. Na sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng kamatayan, ito bagong pakikita yung sinasabi ni San Pablo na walang sinuman ang namamatay para sa sarili. Walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili. Ay Kristiyano tayo kapag-kailangan natin isa't isa. At yung ganitong mga trahedya, itong mga pagsubok tulad ng kamatayan sa pamilya, hindi tayong bigisin ito at mag-isang huli, patatagin yung pagkasama natin bilang isang pamilya. At ito yung ginagawa sa atin ngayon, sa tingin. Nakikita ko, hindi man ako madalas tumanaw. Pero, napabalitaan ko at dumadalaw kaya nakikita ko rin kung paano
bawat isa sa atin ay nagtutulungan. Nabibigis ulit tayo, nagkikita ulit tayo. Ibibigay yung kung ano yung magagawa ng bawat isa hanggang sa huling sandali ito. Kaya, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Walang sino man nabubuhay na mamatay para sa sarili. Kaya dahil dyan ay bibigyan tayo ng challenge nito na dahil sa ganitong mga pangyayari, sana ay patuloy pa natin mahalin ang isa't isa. Love one another, first of all, because we are Christians. At yun yung identity natin. Doon tayo makaka-identify kay Jesus. Yun yung pinaka-puso ng kanyang mga utos at magmahalan tayo. Yun yung magpapakilala sa akin, mandisahan tayo. We love one another. At dapat tayo magmahalan kasi lalo na sa ganitong mga pagkakataon, we should love one another, make sure that no one in the family is left behind, no one in the family is taken for granted, because when the time comes that you need someone, you will never know who's going to be there to help you. Minsan yung mga hindi mo pa inaasahan yung mga naroon. Kaya make sure, wala ngayon, sa masusunod pang panahon, ang lahat ay mayroong panahon sa bawat isa na walang nakapagayan. Tutuwa ako kasi ngayon ko na-appreciate tayo kung gaano masarap yung marami sa pamilya. Mas marami yung nagtutulungan. And needless to say, why the church is opposing the RSP. Kayo maniwala ko. Mas marami ang pamilya, mas marami ang kakapatid, mas marami ang tutulungan dahil sa panahon ganito. And finally, you should love one another because according to St. John of the Cross, in the evening of your life, you will be judged on love. Kung tayo makatulan ng mga, you will be evaluated on love. Hindi dahil sa konit na ako natin dito, meron tayo dito, may gano'n na nagmahal. Kaya gano'n kahalaga yung pamamahalan hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa mas malaking pamilya, ang mga Kristiyano. Kaya doon tayo misgahan ng pamilya. At sa tingin ko, ang Tita Bunso ay nagawa ito. In her own little ways, napakita niya yung pagmamahal niya sa Panginoon. Tapos ang magtrabaho, sabi ng isang katekista sa simbahan. At naipakita rin niya yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin siguro na narito sa anumang paraan na kaya. Kaya dahil dyan, naniniwala tayo. Yung isang mga hinaan, naniniwala tayo yung ininuuli ng Panginoon. Yung pagmamahal ay pinakita niya sa Kanya, sa Diyos, at sa bayan ng Diyos, sa muliman ng mga paraan. Hindi kakalimutan ng Panginoon. Tayo po lahat. Mga kapatid, halina't manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay ng muli ang anak niyang si Kristo o maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ang tutuloy tugon, Panginoon, o amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naubinyagan ang aming kapatid na minamahal na si Adelaida. Sa kanya itinanla